Tila di naman alam ng ilang driver at pasahero ang mas maigting na pagpapatupad po ng pagbabawal sa pagbababa ng mga provincial bus sa EDSA. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, kaya inis yung mga pasahero kaninang umaga sa EDSA Ortigas. Naipon na sila sa tagal ng paghihintay ng masasakyang bus na pinagbabawalan na palang magsakay at magbaba sa lugar. Ito yung sa ilalim ng Ortigas flyover. Ang sinasabi nila, ba't hindi man lang daw sila sinabihan ng MMDA? Dati kasing loading and unloading area ito for both city and provincial buses. Bawal na ngayon, kaya ang iba ay naglakad na lang to the nearest loading area. Pero yung mga paprobinsya ay sa Cubao, lahat nagpunta. May ilang bus na hindi rin alam na bawal, kaya natikitan ng magbaba ng pasahero. Sabi nga ni Colonel Bong Nebriha, manood kasi sila at magpasa ng balita o kaya naman ay kumuha ng update sa kanilang mga operator dahil ito naman daw ay coordinated sa kanilang mga operators. Incidentally, sinabay rin ng MMDA ang voluntary dry run sa pagbabawal ng provincial buses sa EDSA. Pero voluntary ito, Connie, kaya walang tikitan. Kumbaga, pakiusapan ito muna sa mga operator na gamitin yung halimbawa yung Valenzuela Interim Terminal sa north at yung PTEX sa Parañaque at sa Santa Rosa Bus Terminal sa south. Pero dahil voluntary sa 824 provincial buses coming from the north, isang bus lang ang gumamit ng Valenzuela Interim Terminal as of 11 a.m. Ang dry run na ito ay isang hakbang lamang sa marami pang hakbang sa kanilang ultimate plan to close down 96 provincial bus terminals in Metro Manila kasi ito nga ang karaniwang cost o ito ang karaniwang mga choke points sa Metro Manila, lalo na sa major thoroughfares. Linawin lang natin kasi kausap ko rin si Celine Pialago last week lang. Ito nga nililinaw niya, no? Yung pagsasara ng mga bus terminal sa EDSA, iba pa ito dito sa pagbababa at pag-pick up ng mga pasahero, di ba? Diyan sa may EDSA. Dati na kasing bawal, sinasabi nga nila, kinaklaro lang nila na they're re-implementing na mas pinaigting, kumbaga, yung paghuhuli, Mark. Pero maraming talagang nalilito dahil ang tagal ng bawal pero ang tagal na rin pinapayagan. Kumbaga parang walang naninita. So ito yung isa sa mga sinasabi nga ng mga bus drivers na talagang kinakalito ba nila, Mark? Yun talaga yung rason, ano? Kasi matagal na nilang ginagawa, gawain na nila. Okay. Yes, Connie, magkaibang bagay ito. Tama, ang matagal ng bawal talagang magbaba. Alam mo, ang mga provincial buses, Connie, dapat ay point-to-point yan. Ibig sabihin, magbababa lang yan at magsasakay sa kanilang mga terminal, such as Cubao. Bawal talaga silang magsakay at pagbaba in any point, halimbawa along EDSA. Matagal ang bawal yan. Kumbaga, ngayong araw, mas pinaghikitan lang. Yes. At example nga yung Ortigas, EDSA, na nakasanayan na rin ng mga pasahero, lalo na yung mga babiyahe pa uwi ng Laguna, na imbis na pumunta ng Cubao, ay doon na lamang sila nag-aabang ng kanilang mga provincial buses. Bawal talaga yon. Yung mga city buses lang ang pwedeng magsakay at baba sa mga designated unloading at loading area. Hindi kasama dyan ilalim ng flyover ng Ortigas, EDSA, kaya nagkahulihan kanina. Magkaiba ito. Doon naman sa ginawa nilang voluntary dry run, na incidental today din nila pinatupad ng dry run ng paggamit dapat ng mga provincial buses sa mga integrated bus terminals na para hindi na sila sasama pa sa bigat ng traffic sa major thoroughfares like EDSA. Pero kanina, marami ka pa rin makikitang provincial buses sa EDSA dahil ito'y voluntary pa lamang. Hindi pa naman ito mandatory dahil hindi pa talaga ito up for implementation dahil, for example, yung Valenzuela Interim Bus Terminal ay hinahanda pa rin yan eh. At yung mga stakeholders ay kinokonsult pa. Ang target daw nila, Connie, dyan is by June, sana ay maipatupad na. Pero may legal aspect din kasi yan. Bago ka magpasara ng mga bus terminals, yung 96 bus terminals in Metro Manila, ay nag-ooperate naman sa presumption ng regularity. May mga permits naman ito at ito ay mga private businesses at private properties at ito ay nag-ooperate na may mga papel. So hindi rin naman ganun kasimple na basta mo na lang ipasasara ito, magkakakortehan kayo. So nakikitang solusyon dito ng MMDA
ay yung mga local government. Kung pinakikiusapan nila yung local government na wag nang i-renew yung mga business permit ng mga bus terminals. Pero syempre, debatable yan dahil ano naman din ang magiging dahilan, legal basis para hindi po i-renew ang business permit. So, napakahabang usapin pa ito. Yung ginawa nila kanina ay voluntary pakiusapan na try nyo naman yung mga integrated bus terminals at para maramdaman yung magiging magaan para sa inyo, makakaiwas kayo sa traffic, magiging magaan din para sa mga pasahero, give it a chance. Parang ganun ang punto, Connie. Pero Mark, wala ka nakita ng mga bus ng MMDA, sinasabi nila magpo-provide sila no? Para dun sa mga stranded na pasahero. Meron bang nakita kang ganyan? Kasi kanina doon sa report ni Mark Makalalad, talagang marami-rami rin ang talagang nagdobling sakay pa dahil nga binaba doon sa may mismong EDSA kahit bawal. Meron bang mga bus na provide ang MMDA na sinabi na nila nung una na ipoprovide nila just in case may mga na-stranded? Wala akong nakita. Basta we can check kung nag-deploy sila in other areas. But in EDSA, wala kami nakita na parang some sort of rescue buses ng MMDA para magsakay ng mga pasahero. Maraming mga pasaherong nalito sa loading and unloading ay sumakay na lamang ulit o ang iba naglakad sa pinakamalapit na unloading and loading areas kung sila ay city bound lang. Pero yung mga taga-probinsya ay talagang kailangan sumakay ulit papunta ng Cubao dahil lamang sila makakasakay ng mga bus pa uwi ng probinsya, Connie. Alright, maraming salamat Mark Salazar sa iyong update sa amin.